Isang magandang araw sa lahat ng manonood. Ako po si Director Aldrin Fermin ng Traditional Media Service ng DSWD Strategic Communications na inyong makakasama sa kwento ng pag-asa at pagbabago ng isang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Tampok sa araw na ito ang istorya ni Cain Jebby Sulante Cervantes, isang 4Ps monitored child mula sa Davao Oriental, pangsyam sa 10 magkakapatid. Nang dahil sa masidhing kahirapan na naranasan sa buhay, ay natutong magsikap at magtiyaga upang maabot ang kanyang mga pangarap. Ating tunghayan ang kwento ng pag-asa at pagbabago ni Cain Cervantes. Kinailangan ng aming team na maglakbay ng mahigit 3 oras upang marating ang munting tahanan ng pamilya Cervantes sa Barangay Poblasyon, Katiil, Davao Oriental. Larawan ng isang simpleng pamumuhay ang tumambad sa aming mata nang madatnan sa kanilang bahay ang mag-asawang Joventino at Rogelia Cervantes. Sila ang mga magulang ni Cain na sa tulong ng 4Ps ay pinalad na makatapos ng kolehiyo sa Davao Oriental State University na may extension campus sa bayan ng Katiil. Kwento ni Tatay Joventino, sa pagsasaka niya binuhay ang kanilang 10 anak. Nagsusumikap ako. So, ang trabaho ko, itong pagsasaka lang. Yan ang kinabubuhay namin. Yan, nagsumikap ako. Kung may income naman ako, ito, support ako sa mga bata para patawid sila sa pag-aaral nila. Sa tindi ng hirap na nararanasan ng pamilya, hindi na alam ng mag-asawang Joventino at Rogelia kung saan kukuha ng pera para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain, pati na rin ang panggasto sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Yung maliit pang mga anak ko, lahat sila, yung ikabubuhay namin ay magsasaka man lang ang banan ang asawa ko. So, maliit lang po niyang income niya kasi hindi namin sarili lupa. Ako, naghayupan lang po ko ma'am ng baboy, like, nagbantay po ko ubaka, like that. So, wala may sakto na income. So, mahirap ma'am. Sa pagsugod nila pag-eskwela, kanang galisod guide kami ng pera kasi hindi masapat ang iyahang income. So, lagi na lang kaming magagulay ng tangkong, like that. Kasi wala man kami ipambili. Kung makakita man ako ng pera, mag 5,000 or 3,000, lahat sila nag-aral. Wala nang matira sa akin. Lahat ng mga sa trabaho ko, sa basak-basak, yung kampo, pagkapagawala na kaming pera, mangutang. Lahat, lubog kami sa utang. Siguro hindi makapatuloy ang iba sa pag-eskwela. Subalit tila sinusubok ng tadhana ang pamilya Cervantes. Dahil hindi pa man nakakatikim ng ginhawa, dumating naman sa kanilang buhay ang panibagong dagok. Naglandfall na ang Bagyong Pablo mag-aalas 5 ng madaling araw ngayong ika-4 ng Disyembre at kasalukuyang nananalasa dito sa probinsya ng Davao Oriental. Isa ang bayan ng Katiil sa Davao Oriental sa naapektuhan ng naturang bagyo.
Malakas at mabilis ang hanging dala ni Pablo na umaabot sa maximum sustained wind na 185 kilometers per hour. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services o PAGASA, ito na ang pinakamalakas na bagyong tumama sa Mindanao sa loob ng 2 dekada. Ang bagyong Pablo na may international name na BOFA ay kabilang sa Category 5 typhoon na tumama sa kalupaan ng Pilipinas. Sa gabi, Oo, biglang umulan tapos malakas na hangin. May hangin na. Dumating ng punto na nagbagyo na po, ma'am. Bagyong Pablo, dumating ang bagyong Pablo. Wala na kayo kaming tirahan, ma'am. Nag-tent na lang mi. Sulod sa mga 2 months to. So wala na kaming kabuhayan. Diyan sa diyan yung bahay. Diyan kayo Sa makatira. loob po ng ilang taon, Oo. nandoon. Ang mga 3 buwan. 3 bulan lang. 3 buwan. Pinakuan ako itong bahay. Nagawa. Ginagawa ko na. Pero hindi pa totally. Buwan lang. Gawa kayo. Parang mga kukulambir lang nga lahat ito. Tiin lang ang iba. Yung bubong. Oo, bubong. Pinakamahirap. Yan ang pinakamahirap na kuha namin. Kawawa ng Diyos. Karaos naman tayo. I was 11 years old pa po that time. So, medyo super bata ko pa po nung time na yon. Pero, even as early as that age po, nakita ko po na mahirap po talaga yung situation. Kasi, yun nga po nung na-mention nila mama kanina na for the following months, parang ilang buwan yun, nakikitira po kami sa, sa auntie ko po yun. Tapos, nung lumipat po kami, yung gumawa po si Papa ng parang bahay kubo para dun po kami lumipat. Mahirap po talaga yung situation kasi parang back to zero po kami lahat eh. Yung before may mga alaga na po kami, yung hayop. So, but after the Pablo, nawala po kasi yung lahat. So, we had to start from scratch again. Yung nawala po yung mga manuka namin, yung mga baboy namatay po lahat, yung mga kalabaw rin po namin, yung ilan doon namatay rin. So we really had to begin again sa pangkabuhayan. Naging napakahirap ng karasan ng pamilya Cervantes. Tanging dasal at tatag ng kalooban ang kanilang sandalan. Pero walang imposible dahil sa kanilang pananalig na malampasan rin nila ang kinakaharap na pagsubok sa buhay. Tunghayan natin kung paano nagbago ng Pantawid Pamilyang Pilipino program ng DSWD ang buhay ng pamilya Cervantes na nagmula sa kahirapan at ngayon ay nagsimula ng anihin ang kanilang itinanim sa katauhan ng kanilang anak na si Cain. Sa kabila ng mga pagsubok na dinanas ng pamilya Cervantes, hindi sila bumitiw sa pananampalataya at pag-asa na isang araw ay makakatikim din ng ginhawa. Sa tibay ng loob, sige lang ako nagdasal na sana, Lord, bigyan mo ako ng lakas. Kay marami pang mga anak ko na binibuhay ko. Kawawa ng Diyos. Binigyan ako ng lakas. Kaya ang trabaho ko nandoon lang sa pag-uma, Palayan. palayan. Yan lang ang kinabubuhayan namin. Hindi naman po sarili namin yan basta. Kibali
Maintainer lang ko. Nag-maintain lang ko ba? Opo. Porsyento lang sa akin. Swelduhan po yun. Walang sweldo ko. Pagka may income na yung magpa-harvest na kami, kung magkano ang ma-harvest sa pang-uma ko, kung maka-harvest ako ng 200 sacks, may porsyento ako, 28. may 28 sacks lang ang maporsyento ko. Kaya 14% lang ako. Sa gross, Palay pa po. palay pa. Sa kaluoy sa Diyos, ma'am, sa awa ng Diyos, naka-appeal ko sa Pantawid. Magtaperti na akong Lipaya, ma'am. May nag-interview man sa amin panahon na yon. So, nakapasok kami kay maraming anak ko na nag-aaral. So, nakapasok ako. So, yung isa, pag-graduate ng high school, nawala na si Kay. Nag-continue siya since grade 7 to college. Since seasonal lang po yung farming, so may mga months po talaga na walang income. Thankful po kami kasi when naging beneficiary po yung household namin, sa mga months po na walang income, yung grants po, nakakatulong po siya to get us through like sa education po namin, sa basic needs po. So, malaking tulong po talaga siya, especially po sa education namin kasi yung intended for education namin, binibigay po sa amin ni Mama. So, yung mga needs po namin sa school, somehow, na-address. They never made us feel like we were struggling. Kasi, when it comes to our education, they're very supportive. They never told us na kailangan mong huminto ng pag-aaral kasi mahirap, kasi hindi namin kaya. Hindi po sila ganon. Ini-encourage pa po nila kami na kahit mahirap, huwag kayong huminto ng pag-aaral kasi like, education is one way for you to get out of this situation. I remained hopeful na it will get better kasi yun nga po, nakikita ko na hindi naman rin po sumusuko yung parents namin. Nagsusumikap naman po sila. So, since nakikita ko po na ganun, nag-aaral din po ako, pinagtutuloy ko po yung pag-aaral ko, and tuwing pinanghihinaan ako, iniisip ko na lang na like, I haven't experienced yung to truly live, yung parang ganon, yung parang all I did right from the start, from growing up until sa teenage years, all I did was survive. Parang ganon, all I did was merely survive. So parang every time na dumadating sa point I feel like giving up, parang it's my motivation na I want to continue because I haven't parang experienced the best of life yet. I don't want to let my circumstances define my future. Na hanggang dito, ito na lang ako. Hindi ko hahayaan na like, nabuhay akong ganito, mamamatay rin akong ganito. So yun, kahit may mga times talaga na panghihinaan ka ng loob, pero hindi sumagi sa isip ko na to totally give up on my dreams po. Parang, patuloy lang, padayon, patuloy lang lumalaban. Si Kay po bilang estudyante, yung ko lang talaga sa kanya is she's very determined. Tapos, siya, nagsiset ng goal talaga po. Kasi pag may goal siya, ginagawa niya yung lahat para makuha niya yung goal niya. To the point, pag gusto niya, regardless ano pang nangyayari dyan, hindi siya nagpapadisturbo. Pag basa-basa, may oras siya pang when to read, when to pause, when to sleep, ganon siya na estudyante. Kaya yung goals niya, nakukuha niya. Pag time to study, hindi siya nagpapadisturbo. Pero time to, pag kailangang lumabas, lalabas siya, may mga friends siya, lumalabas siya. Marami siyang friends actually. She's a good friend sa mga kaklase niya. Lumalabas yan sila, kahit gaano ka-busy. Basta may time sila lumalabas, nakikipag-hangout sa kaklase, natutulog sa mga kaklase, before opo, gano'n sila. Magaling siya sa sa klase, written, oral, siya, well-rounded kasi siya na bata. Magaling siya sa lahat. And then, itong si Kane, alam ko nag-go na siya, pero pag nakikita niya kasi yung tarpaulin na top, sabi niya sa sarili, dapat andun din siya. Dapat ganun din siya. Kaya alam ko, right then pa lang na alam ko na ito na bata to.
magta-top 2 kasi alam ko yung ugali niya na kapag gusto niya, she's willing to do everything para makuha niya hanggang sa yung kaya niya. Never akong nag-doubt na magta-top siya. I never doubted kasi si Kane, siya yung tipo talaga na yung sinabi ko na nga kanina. Pag may go siya, ginagawa niya yun. Si Kane yung para bang nag-ano ng name ng dorso. It was hard work. Totoo talaga yun. Super talaga siya, ma'am. Grabe siya magbasa ng book. And halos isang araw, ma'am, 2 book yung babasahin niya. Pag hindi ako nag-study, tapos siya magbabasa, mapapressure ako sa kanya kasi siya nagbabasa. Kaklase kami since high school and sa senior high hindi. Dito na sa college po kami magkaklase. College. Ayos po. Then, yung nag-decide kami na sa Davao kami mag-review, ma'am. Pero dito man ako, ma'am, yung nalaman ko na pumasa siya sa board exam. And nakita ko, nagre-refresh ako ng link. Nakita ko na, my God, familiar sa akin yung apelyido, Cervantes. Oh my God, top 1 talaga. Deserve na deserve. Grabe, pinatunayan talaga ni Kane, ma'am, na yung sabi niya na Kane dapat top 1 talaga. 35 sa mga top-notcher ng sari-saring mga board exam na idinaos nitong nakalipas na 2 taon ay nagmula sa mga pamilya na benepisyaryo ng 4Ps. Si Teacher Kane Jebby Cervantes ng Davao Oriental na nakakuha ng number 1 sa licensure examination for professional teachers. Masaya kami lahat. Hindi umiiyak kami lahat. Masaya kami. Hindi ko inaasahan na makatapwan siya, ma'am. Nagpasalamat po ma'am, sa programa ni Pantawid kay nakatulong with dako po, ma'am. Nagpasalamat po ako sa kanila. Lahat. Natulungan kami, nakaraos kami sa binibigay sa amin. Pagpasalamat lang ako halaga sa DSWD. Nakatabang naman sa amin. Grateful po ako na naging beneficiary po yung household namin sa program kasi malaki po talaga yung tulong when it comes sa education, sa basic needs ng pamilya. Kaya po super grateful po ako sa DSWD rin. Dream ko po talaga sa parents ko is mabigyan sila ng comfortable na life. Hindi na sila kailangan talaga magtrabaho. Yun po, yung mabigyan po sila ng comfortable na life. Ang pangarap ko po talaga sa sarili ko is to do something that I really love. And yun po yung to get into law school and like be a lawyer someday po. I want to be like the voice for the marginalized rin. We have our own timeline naman siguro, so I could really say na in exact 10 years, isa na akong abogado. Pero hopefully po, sana. Isa na namang tunay na inspirasyon para sa mga 4Ps monitor child ang kwentong ito ni Kane. Patunay na ang kanyang pinagdaanan ay hindi hadlang upang makamit ang tagumpay. Ako po muli si Director Aldrin Fermin na nagpapaalala sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan ang isa pang kwento ng pag-asa at pagbabago.